Lumipas pa ang mga araw at naging sobrang masaya ako. Araw-araw ay ginaganahan akong pumasok dahil makikita ko si Harvey at madaling mag-aral dahil wala na rin akong problema. Palagi lang kaming nagtatawanan ni na Harvey, Jade at V. Kung wala si Misty ay si Harvey naman ang pumalit bilang bagong miyembro ng pagkakaibigan namin. Sa paglipas din ng mga araw ay unti-unting nakilala ko pa si Harvey. Mas makulit at mas clingy pa ito kaysa sa inaasahan ko. Minsan ay may pagkasiloso na rin ito, kaya hindi na ako masyadong nakikipaghalubilo sa iba pang lalaking estudyante para walang gulo. Halos araw-araw din ay nasa bahay siya dahil gustong-gusto ng mama ko na naandun siya. Palagi silang nag-uusap, lalo na't madaming alam si Harvey sa mga bulaklak at ang nanay ko naman ay mahilig sa mga bulaklak. Samantalang napag-usapan na rin namin ni Harvey ang pagpapakilala niya sa akin sa pamilya niya. Higit sa 1 linggo na kaming magkasintahan at gusto na niya akong ipakilala sa mga magulang niya. Hindi ko naman mapigilan ang sarili ko na kabahan. Sino ba naman ang hindi kakabahan dahil sa pagkakaalam ko ay napakayaman ng pamilya nila. Paano kung masungit pala ang mga magulang niya? Paano kung hindi ako magustuhan ng kanyang ina para kay Harvey? Ayoko namang husgahan agad ang pamilya ni Harvey. Ngunit sino ba naman ako? Isa lang akong simpleng babae at hindi ako lumaki sa yaman. Sa tingin ko ay wala akong kalaban-laban sa ibang babae na mga magaganda at sexy. At higit sa lahat ay mayaman. Natatakot ako dahil ganoon lagi ang napapanood ko sa mga teleserye. Ang mayaman hindi bagay sa mahirap. Ay nga, pagtawag naman sa akin ni Harvey at natigil ako sa pag-iisip. Hindi ko na malayang nakatingin pala ako sa kawalan. Tumingin ako sa direksyon ni Harvey at kita kong may dala-dala na naman siyang pagkain. Ganyan naman siya palagi. Gusto niya palagi akong busog. Ano na naman bang hawak-hawak mo? Hindi ka pa ba nabusog sa kinain natin kanina? Tanong ko sa kanya. Napangisi naman siya at umupo ako sa tabi at inilagay ang mga pagkain sa harap naming mesa. Bumili siya ng cinnamon sugar churros at peanut butter cup cookies. Napangiti ako at natakam agad dahil mahilig ako sa matatamis. Feeling ko ay tataba talaga ako dahil kay Harvey, dahil puro pagkain na lang ang binibigay niya sa akin. You need to eat one more time. Gusto ko may napipisil ako sa tiyan mo. Look at yourself. You're too sexy. I mean, you look good, but I don't want other boys to look at your body. Kahit pa tumaba kang maganda ka pa rin sa paningin ko. Saad niya sa akin habang pinipisil ang magkabilang pisngi ko. Napadaing naman ako dahil ramdam ko ang gigil niya sa pisngi ko at bagya itong sumakit. Agad naman niya akong niyakap at hinimas-himas ang pisngi ko para matanggal ang sakit. Habang nakain naman kami ay bumalik sa isip ko ang kanina ko pang iniisip. Napagdesisyonan ko ang tanungin siya tungkol sa pamilya niya dahil hindi naman siya nagkukwento tungkol doon. Harvey, close ba kayo ng family mo? Buong lakas na tanong ko. Sobrang gusto ko nang magkaroon ng idea kung anong klase ng pamilya ni Harvey. Ang alam ko lang ay mayaman sila. Nagpatuloy lang siya sa pagkain at hindi niya ako sinagot. Hindi ko alam kung ano bang dahilan niya at hindi niya ako sinasagot kapag tinatanong ko tungkol sa pamilya niya. Ang pinag-uusapan namin. Sa tingin ko ay may problema siya sa pamilya niya kung ayaw niya iyong pag-usapan. Dapat talaga hindi ko na yon tinanong eh. Sorry, naputol ang sasabihin ko nang biglang sumagot si Harvey.
To be honest, I have a problem with my mom. But don't worry. I just want a family to meet you, that's all. Pagputol niya sa akin, tumigil siya sa pagkain at nakangiting lumingon sa akin. Sa puntong iyon ay nakahinga ako ng maluwag. Kahit papaano ay nabawasan ang tanong ko dahil siya na mismo ang nagsabi na may problema sila ng nanay niya. Hiling ko lang talaga na maging maganda ang magiging resulta kapag ipinakilala na ako ni Harvey sa pamilya niya. Kahit ano pang gawin ko, hindi ko magawang pag-isipan ang pamilya nila Harvey. Napakahalaga para sa akin ang pamilya. Gusto ko sanang magkaroon ng magandang relasyon sa pamilya niya. Si V ang kasama ko ngayon dahil napag-utusan kami ng guro namin. Inuutusan kaming may kunin dito sa isang lumang silid. Nakakatakot dito dahil sobrang dilim, marami pang insekto. Kainis si ma'am, tayo pa talagang inutusan. Bakit hindi na lang yung mga lalaki doon? Total pasaway naman sila. Pagrereklamo pa ni V habang kinukuha namin ang mga libro at mga papel na pinakukuha sa amin. Napahinga naman ako ng malalim dahil kahit ako ay naiinis din. Ang dami-daming libro dito. Tapos lahat ito kailangan namin dalhin. Anong tingin sa amin ni ma'am? Mga taga-buhat? Kakababaing tao namin. Kami ang magbubuhat ng ganitong karaming libro? Nakakainis. Hindi na lang ako nagsalita at nagpatuloy sa pagkuha ng mga libro. Habang abala kaming dalawa ay may napansin akong anino na dumaan at tunog ng yapak ng isang tao. Sabay kaming napasigaw dahil kahit si Vidin ay narinig ito. Napasigaw kami ng sobrang lakas at napayakap kami sa isa't isa dahil sa takot. Halos nahimatay naman kami nang makita kung sino ang taong nasa may pintuan sa lumang silid na ito. Si Leo lang pala ito, isa sa mga kasamahan namin sa officer ng school na ito. Kaibigan na rin namin ito, ngunit laging wala sa mga pangyayari rito sa aming eskwelahan dahil siya ang journalist ng school namin. Pumupunta siya sa ibang lugar at eskwelahan sa iba't ibang lugar para makipagkompetisyon. Parehas naman kaming nakahinga ng maluwag ni V. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot kung ganito ang ambience ng lugar na ito? Sorry kung nakatakot ko kayo. Nasabihan kasi ako ni Ma'am Guevara na pumunta dito at tulungan kayo. Pagpapaumanhin, panileo at tinulungan kami sa pag-aayos ng mga libro at sa pagbubuhat. Habang naglalakad kami sa hagdan ay nahihirapan pa rin ako. Kahit pa hindi na masyadong marami ang dala kong libro, ay mabigat pa rin ito para sa akin. At nahaharangan ito ang dadaanan kaya hindi ko makita. Hindi ko namalayan na nasa harap na pala kami ng silid-aralan namin. Papasok na sana ako ng pintuan nang bigla akong matapilo dahil hindi ko nakita ang nakaharang na kahon sa dinadaanan ko, dahilan upang mawala ng balanse sa katawan ko at natumba. Mabuti na lamang ay nasalo ako ni Leo at hindi ako natumba sa harap ng mga kaklase ko. Kahit kailan talaga ay napakamalas ko. Palaging ibang tao na lang ang gagawa ng paraan para hindi ako mapahiya. Inayos na namin ang mga libro at ang mga papel na kumalat dahil sa muntik na pagkatumba ko. Pagkatapos noon ay naupo na ako sa tabi ni Harvey at si Leo naman ay nagpaalam na at umalis. Pagkatapos din noon ay nagsimula ng magturo ang guro namin. Hoy, ano ba? Bakit di mo ako pinapansin? Sigaw na tanong ko habang hinahabol si Harvey na kanina pa ako hindi po pinapansin. Kanina pa to hindi nagsasalita at hindi man lang ako sinasagot kapag tinatanong ako. Sinusumpong na naman yata itong lalaking to. Hoy, sigaw ko ulit habang hawak-hawak ko ang balikat niya upang pigilan siya na maglakad. Tiningnan lang ako nito ng malamig at kinuha ang bag ko
At siya ang nagbuhat nun at nagsimula ulit kaming maglakad ng sobrang bilis. Ikaw lalaki ka, kapag hindi mo ako pinansin, hindi na ako sasama sa'yo. Hindi ako aalis dito, uuwi ka na mag-isa. Sigaw ko ng pagkakalakas-lakas upang marinig niya ako dahil sa malayong distansya naming dalawa. Tumigil lang siya at humarap sa akin. Malamig pa rin ang tingin niya sa akin at sa natatanaw naman ng mukha ko ay ang mukha niya na sobrang seryoso. Ilang segundo pa ay naglalakad ito ng mabilis papunta sa direction ko at binuhat ako ng pa-bridal style. Sa sobrang bilis ng lakad niya at ng pagbuhat niya sa akin, ay hindi agad nakapag-react ang katawan ko sa ginawa niya. Ano bang problema ng lalaking ito? Ano ba, Harvey? Baba mo ako. Anong problema mo? Saad ko habang hinahampas ko ang dibdib niya. Sobrang tigas at tila hindi naman siya nasasaktan sa ginagawa ko dahil tuloy lang siya sa paglalakad habang buhat-buhat ako at nananatiling seryoso ang pagmumukha niya. Nanatili lang kami sa ganoong posisyon ng ilang minuto hanggang sa makarating kami sa sasakyan niya. Binuksan niya ang pintuan at agad akong pinasok sa sasakyan. Umikot naman siya at pumasok din at binuhay ang makina ng sasakyan. Habang ginagawa niya iyon ay hindi man lang siya tumingin sa akin. Halatang iniiwasan niya talaga ako. Ilang minuto na ang nakalipas. Hindi siya nagsasalita at hindi siya tumitingin sa akin. Nakatuon lang ang tingin niya sa daan at ang atensyon niya sa manubela. Harvey, tawag ko sa pangalan niya. Hindi siya lumingon, parang hindi niya ako naririnig. Harvey, may problema ba? May nagawa ba ako? Sabihin mo, hindi yung bigla-bigla ka na lang magtatampo. Dugtong ko dahil naiinis na rin ako. Kanina pa ako nagsasalita pero di niya ako pinapansin. Nagmumukhang tanga na ako dito. He just looked at me with no emotions with his face. Iba ang akto niya ngayon. Hindi ko siya maintindihan. Kung ayaw mo magsalita, hindi kita pipilitin. Uuwi na ako mag-isa, saad ko, at agad na lumabas ng sasakyan. Asar na ako sa lalaking to. Hirap intindihin ang mood. Tinatanong kung anong problema, ayaw namang sumagot. Hindi naman ako manghula. Mabilis akong naglakad palayo sa sasakyan ni Harvey. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta patuloy lang na naglalakad ang mga pako at gusto kong makalayo sa lalaking iyon. Nakakainis. Nakasimangot lang ang mukha ko habang padabog na naglalakad. Nakatingin lang ako sa malayo. Naiinis talaga ako. Ngayon lang ako naiinis kay Harvey ng ganito. Tinatanong ko naman, hindi ako sinasagot. Natigil naman ako sa pag-iisip nang marinig ko ang boses ni Harvey na tinatawag niya ako sa pangalan ko. Dahil doon ay lalo lang pumunot ang noo ko at mas binilisan ko pa ang paglalakad ko. Kanina kinakausap at tinatanong kita kung anong problema mo. Tapos ngayon ay tatawagin mo ako? Manigas ka dyan, kausapin mo ang sarili mo. Saad ko sa isip ko at nagpatuloy sa paglalakad. Anya, stop! Wait for me! Rinig kong sigaw ni Harvey. Wait mong mukha mo. Bumalik ka na sa sasakyan mo at uuwi ako mag-isa. Gigil na saad ko nang maramdaman ko naman na malapit na niya kung maabutan ay lalo akong bumilis hanggang sa tumakbo na ako. Habang tumatakbo ako ay nakakita ako ng isang lugar na walang tao. Maraming puno doon at may nag-iisang upuan na kasya ang 2 tao. Naisipan kong magtago sa mga puno doon upang maiwasan si Harvey dahil naiinis talaga ako sa kanya. Agad akong lumiko at nagtago sa isang puno. Nasapat ang laki upang maitago ko ang sarili ko. Tumayo ako ng tuwid at pinigilan ko ang sarili ko na gumawa ng ingay. Samantala, napakaganda naman ng tanawin ang nakikita ko. Isa iyong taniman at napakaraming bulaklak sa paligid at paru-paro.
Napakatahimik din ng tanging hangin at mga ibon lang ang iyong maririnig sa paligid. Napaisip ako dahil gusto kong mamuhay sa ganitong klaseng lugar. Tahimik, maganda, payapa. Sa ganitong lugar ko gustong magtayo ng bahay at manirahan kasama ng mga magiging anak at asawa ko. Napakagandang lugar. Napatigil naman ako sa pagpapantasya nang mapansin kong wala pa rin si Harvey. Siguro ay tuluyan na itong naligaw. Sumilip ako upang kumpirmahin na wala talaga siya. Pagkasilip ko ay wala namang ibang tao at lalong wala si Harvey, kaya napahinga ako ng maluwag. Ngunit halos mahigit ko naman ang hininga ko nang bumungad sa akin ang mukha ni Harvey, na halos ilang pulgada lang ang layo ng mukha namin sa isa't isa. "Harvey, anong ginagawa mo rito?" Tanong ko kahit na hinahabol ko pa ang hininga ko dahil sa gulat. Tumingin naman ako sa mukha nito at doon ay nakita ko ang kasindak-sindak na mukha nito dahil kitang-kita mo doon ang pagkaseryoso ng mukha nito at halata rin nagalit siya. "I should be the one asking you that question. What are you doing here? Paano kung may masamang tao dyan sa paligid?" Saad nito sa malakas na boses. Napayuko naman ako dahil bahagya akong natakot sa kanya. Sa tingin ko ay nagalit ko talaga siya. "Sorry, sabi ko naman sa'yo na uuwi ako mag-isa, di ba?" Sagot ko sa kanya. "Sa tingin mo papayagan kitang umuwing mag-isa? Paano kung man nangyari sa'yo? Malalagot pa ako sa mama mo dahil sa pagiging pasaway mo." Pagsasermon pa sa akin ito habang ako naman ay naririndi na. Ako pa ang sinisi ay siya naman tong sunod ng sunod sa akin. Kahit pa sinabi kong uuwi na lang akong mag-isa. At saka, bakit ako pang nag-sorry sa kanya? Hindi ba siya dapat? Siya itong hindi ako kinikibo at kinakausap kanina. Tapos ako pa ang humingi ng tawad? Ako na nga nagtampo, ako pa ang nagsasorry. Ano bang pake mo? Kanina kinakausap kita. Hindi mo ako sinasagot. Tinatanong kita na hindi ka man lang tumitingin sa akin. Ano bang problema mo? Pasigaw na sabi ko kay Harvey. Nakita ko ang mas lalo pang galit na ekspresyon niya. Ang mga panga niya ay umiigting at mukhang uusok na ang ilong nito sa galit. Ang mga mata naman niya ay nakatingin lang sa akin. Ngunit hindi ako nagpatalo at tumitig din ako pabalik sa kanya. "What's my problem? Yung lalaking lumalandi sa'yo kanina, iyon ang problema ko. That stupid guy just laid his hands on you na dapat ako lang ang makakagawa." Punong-puno ng galit na saad sa akin ni Harvey. Ngayon, alam ko na kung anong pinuputok ng butya ng lalaking ito. Si Leon lang pala. Sa lahat ng pagsesilosan ay yung best friend ko pa talaga. At saka, anong problema doon? Sinalo lang naman ako ng tao. Anong gusto niya? Malaglag ako sa harap ng mga tao? Napakasiloso. Dahil lang doon, nagkakaganyan ka na. Kaibigan ko yun. Hindi ka dapat magseros at magalit siyan. Nakakainis ka. Sabi ko at inirapan siya. "Why did he touch you on your waist? Baka minaman niya ka lang ng best friend mo." Pabalik na sagot sa akin ng nakakainis na lalaki na ito, habang halata pa rin ang inis sa mukha niya. "Harvey, muntik na akong malaglag. Anong gusto mo? Hindi niya ako saluhin at matumba ako? Tigil-tigilan mo na nga yung pagsiselos mo." Saad ko at tinulak ko siya sa dibdib upang mapalayo siya ng konti sa akin. Kanina pa kasi halos magdikit ang mga labi namin dahil sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. "Sigurado ka, kaibigan mo lang? Baka mamaya inaagaw ka na ng iba sa akin." May pagkamalambot na sabi sa akin ni Harvey. Mukhang kumalma na siya at hindi na masyadong galit. "Oo, kaibigan lang. Ikaw lang naman itong siloso." Sabi ko at piningot ko ang tenga niya. Kumalma na rin ako. Pinalambot na naman kasi ako nitong si Harvey. Lalo na nang ma-realize ko kung gaano siya ka-cute magselos.
Pero nakakainis pa rin kung sobrang seloso siya. Napangiti ako nang tumingin ako sa mukha niya at napansin ko ang ekspresyon ng mukha niya. Mukhang maiiyak na yata ang lalaking ito. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko na matawa dahil sa ekspresyon niyang iyon, para siyang bata. Nagulat naman ako nang hawakan niya ang mukha ko at iniharap niya iyon sa mukha niya. Ilang segundo pa niya akong tinitingnan sa mga mata ko at mabilis niyang idinikit ang labi niya sa labi ko. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay nanatiling dilat lang ang mga mata ko. Napakalambot ng labi ni Harvey at matamis. Did he just kiss me? Unang lalaki nakahalik sa akin ay si Harvey. Hindi ko malilimutan ang araw na ito. Ang araw na tuluyang inangkin ni Harvey ang labi ko. Gulat na gulat pa rin ako nang maghiwalay na ang mga labi namin ni Harvey. Halos hindi ako makapaniwala na hinalikan ako ni Harvey. Nakita ko naman ang mapanuksong ngiti nito at ramdam kong namulagad ang mga pisngi ko dahil doon. Bastos! Napakabastos mo. Hindi ka nga humingi ng permission para halikan ako. First kiss ko, Harvey. First kiss. Naiinis na sigaw ko habang ang loko ay tumawa lang at ginitian ako na para bang nangaasar palalo. Swerte ko pala. At saka may karapatan ako. Boyfriend mo ako. Bayad mo yan dahil pinagselos mo ako. Kulang pa nga yan saad nito sa akin. At ang huling sinabi niya ay pabulong pa, ngunit narinig ko pa rin iyon. Agad na nag-init palalo ang pisngi ko. Napansin niya siguro iyon, kaya kumaripas siya ng takbo. Hinabol ko naman siya at nagsisigaw. Hoy lalaki ka, pag nalaman to ng nanay ko, lagot ka talaga. Kailangan pakasalan mo ako dahil ikaw ang nakauna sa labi ko. Sigaw ko habang hinahabol si Harvey. Papakasalan kita niya, maghintay ka lang. Baka pag pinakasalan na kita ngayon, hindi ka makalakad sa susunod na araw. Huling banat pa nito. Nainis naman ako dahil sa kabastusan ng bunganga nito.